nga pala, nasa offshore tayo. 10 AM, 22 degrees Celsius ngayon. Kasama ko si Peter, boat operator. Hahatid tayo ng mga rotogal o yung mga coolers para sa fish harvesting. So ngayon pala, ito na yung last day natin sa Kenya. I don't know if I'm happy or not, or mixed emotions, because aalis na tayo dito sa una natin bansang pinuntahan. Isa tayo nag-work as an aquaculture. Lilipat naman tayo ng bansa on Monday sa ibang farm na tayo. So sa ibang lake naman tayo. Abangan nyo kung anong lake ito. I will definitely miss Lake Victoria. Tsaka yung mga tao dito, guys. Sobrang warm nila. Sobrang lahat babatiin ka. Then yung area napakaluwang. So yan yung Ibuogi Island, yung Pangano, Nakawiri. Yan, so yan yung iba't ibang islands dito sa Kenya part ng Lake Victoria. So mamimiss ko tong mga views na to. Ayan. So abangan nyo kung saang bansa ako. And abangan nyo rin kung saang farm or saang lake. So lake din yon kasi madalas dito sa Africa ay mga offshore or lake culture, so iba-iba, but mostly freshwater. Dito kasi napakarami nilang mga lakes at ito nga katulad ng Lake Victoria, isa sa pinakamalaki na lake. So maraming lakes dito sa Africa na napapalibutan ng mga mountains. Ayan. So sulitin natin mag-vlog or mag-video sa loob ng isang araw. Paalis na ako bukas. So mag-aeroplano na naman tayo. Dahil actually dito sa Africa, pwede, kung gusto mong pumunta sa ibang mga bansa, karatig bansa, pwede kang mag-pass. Pero matatagalan nga lang. So ang point ko is mas madaling o mas marami kang type of transportation para makapunta sa isang lugar. Palalaki yung mga ina-harvest. This is my palm. Yan. Around 300 to 400 grams. Maybe some may reach 500 grams. Ayan siya. So ito yung hina-harvest dito kasi ito yung demand ng market. Kaya gusto nila yung mas malalaki kaysa sa maliliit. Unlike Philippines, ang gusto natin ay nasa around 4 to 5 pieces per kilogram. So dito, gusto nila around 2 pieces or minsan 1 piece pa nga per kilogram yung kailangan ng market. So sa taste medyo mas blunt siya as compared to what we have in the Philippines, or maybe because of the size. Ayan, tingnan nyo. So kasi habang lumalaki ang isda, habang tumatagal siyang kinukulture, lalong tumatabang yung kanyang lasa. Yung lasa ng kanyang laman. So let's find the scientific evidence about that. So tignan nyo na lang dito. Ayan. So kapag meron kang malaking farm, kaya mong mag-harvest o mag-supply sa isang buong market, or maybe sa ibang countries pa. Kaya if you have like low investment capital, you need to find investors. Ako nga pala si Jeff, ang inyong aquaculturist sa Africa. See ya. God bless you.